Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ay nagagalak na makasama kayo sa ating espesyal na pagtitipon na ito. Sa mga susunod na minuto, tayo ay magkakaroon ng isang makabuluhang pagtalakay sa isang napakahalagang tema, pagpapaalam ng mga masasamang bagay at pagpapaunlad ng ating mga pamilya. Bilang mga tagasunod ni Kristo, alam natin na ang pamilya ay isang mahalagang unit sa ating buhay. Ito ang ating pinag-ugatan, ang ating kanlungan, at ang lugar kung saan tayo natututo ng pagmamahal, pagkakaunawaan at pananampalataya. Sa bawat tahanan, tayo ay hinahamon na maging ilaw at pag-asa hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi para din sa bawat miyembro ng ating pamilya. Ngunit, sa ating paglalakbay, hindi maiiwasang may mga pagsubok na darating. Minsan, nagiging dahilan ng mga ito ng hidwaan, pag-aaway at hindi pagkakaintindihan. Kaya naman, mahalaga na tayo ay magkaisa sa panalangin at pagtitiwala sa Diyos upang ang anumang masasamang impluensya ay mawala sa ating mga tahanan. Ang ating pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng lakas at kapangyarihan para labanan ang mga negatibong puwersa na nagiging hadlang sa ating mga relasyon at kapayapaan. Ngayon, nais kong hikayatin kayong magkomento sa ibaba tungkol sa inyong mga karanasan o mga panalangin para sa inyong pamilya. Ang inyong mga kwento ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba at magpatibay ng ating samahan bilang isang komunidad ng pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel upang lagi kayong updated sa mga susunod na mensahe at mga pag-aaral na tiyak na makakatulong sa inyong espiritual na paglalakbay. Sa ating usapan ngayon, tatalakayin natin ang mga paraan kung paano natin maipapahayag ang ating pagmamahal at pag-aalaga sa ating pamilya. Isang mahalagang hakbang dito ay ang paglikha ng isang positibong kapaligiran sa ating mga tahanan. Ang pagkakaroon ng mga ritual sa pamilya tulad ng sama-samang pagkain o panalangin ay isang magandang paraan upang mapanatili ang koneksyon at pagtutulungan. Maganda rin na tayo ay may mga pagkakataon na mag-usap ng bukas at tapat tungkol sa ating mga saloobin at alalahanin. Ang komunikasyon ang susi sa pagkakaintindihan. Sa pamamagitan nito, napapabuti natin ang ating ugnayan at nagiging mas madali para sa atin na harapin ang anumang pagsubok na dumating sa ating buhay. Nais ko ring ipaalala sa atin na ang mga negatibong enerhiya o masasamang impluensya ay hindi lamang nagmumula sa labas. Minsan, tayo mismo ang nagdadala ng mga ito sa ating puso at isipan. Kaya naman, mahalaga na tayo ay maging mapanuri sa ating mga saloobin at emosyon. Sa bawat pagkakataon, dapat tayong magpakatatag at patuloy na manampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na magbigay ng kapayapaan at kagalakan sa ating mga tahanan. Huwag kalimutan, mga kapatid, na ang panalangin ay isang napakalakas na sandata. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdarasal para sa ating pamilya, tayo ay nagiging kasangkapan ng Diyos sa pagbibigay lakas at pag-asa. Sa mga salin ng ating mga panalangin, naway magpatuloy ang ating pananampalataya na ang anumang masama ay maaaring mapaalis at ang ating pamilya ay mapuno ng pagmamahal at pagkakaisa. Kaya naman, samahan niyo ako sa ating pagninilay-nilay at pagdarasal sa mga susunod na bahagi ng ating video. Tayo ay magiging magkasama sa pagbuo ng mas maliwanag na kinabukasan para sa ating mga pamilya. Huwag kalimutan na i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at mga mahal sa buhay upang sila rin ay makasama natin sa pagbibigay ng pagpapala. Maraming salamat sa inyong pagdalo at pagtangkilik. Huwag kalimutan na ang ating paglalakbay ay magkasama at tayo ay nandito para sa isa't isa. Naway ang ating pagtutulungan
at pananampalataya ay magdala ng pagbabago sa ating mga pamilya at sa ating komunidad. Ang Salmo 46, 1-3 ay naglalarawan ng Diyos bilang ating matibay na kanlungan at lakas sa mga panahon ng kaguluhan. Sa mga pagkakataong tayo at ang ating pamilya ay nahaharap sa mga pagsubok, mahalaga ang pagkilala sa presensya ng Diyos bilang ating proteksyon at tahanan. Ang ating mga tahanan ay hindi lamang pisikal na espasyo, kundi isang sagradong lugar kung saan tayo ay nagtitipon bilang isang pamilya. Sa mga pagkakataong puno ng takot at pangamba, maaari tayong lumapit sa Kanya at humingi ng tulong. Ang mga salitang Diyos ay ating kanlungan at lakas ay nagdadala ng pag-asa. Sa bawat hamon na dinaranas ng pamilya, maaaring ito ay mga hidwaan o problema sa pinansyal o mga sakit, maaari tayong manampalataya na ang Diyos ang ating matibay na sandigan. Ang pagkakaroon ng ganitong pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga pagsubok. Ang ating pananalig sa Kanya ay nagiging daan upang mapanatili ang kapayapaan sa ating mga puso kahit nasa gitna ng bagyo. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nag-aalala para sa ating mga mahal sa buhay, dapat tayong magdasal ng taimtim. Ang panalangin ay hindi lamang isang ritual, kundi isang makapangyarihang sandata. Sa pamamagitan ng panalangin, na ipapahayag natin ang ating mga takot at pag-asa sa Diyos. Dito, nagiging daan ito upang mapanatili ang pagkakaisa at pagmamahalan sa loob ng ating pamilya. Sa ating mga panalangin, maaari tayong humiling ng proteksyon laban sa anumang uri ng masama na maaaring pumasok sa ating tahanan. Ang mga negatibong impluensya, takot at mga alalahanin ay nagiging balakid upang tayo ay mamuhay ng payapa. Kaya naman, mahalagang ipanalangin ang ating pamilya upang ang lahat ng ito ay mawala. Hindi maikakaila na ang pag-aalaga sa ating pamilya ay isang responsibilidad. Sa kabila ng mga pagsubok, dapat tayong maging matatag at mapalikha sa mga paraan ng pagpapalakas ng ating relasyon sa isa't isa. Ang pagkakaroon ng matibay na pundasyon sa ating pananampalataya ay nakakatulong upang ang ating pamilya ay maging matatag. Ang pagtutulungan at pagkakaunawaan ay mga susi sa pagbuo ng isang masayang tahanan. Sa mga pagkakataong tayo ay nag-aaway o may hindi pagkakaunawaan, ang pagkilala sa Diyos bilang ating kanlungan ay nagbibigay ng liwanag at pag-asa. Kaya't sa mga oras ng pangangailangan, alalahanin natin ang mga salitang nakasulat sa Salmo 46:1-3. Sa kabila ng mga pagsubok, naroon ang Diyos na handang umalalay sa atin. Tayo ay inaanyayahan na maging matatag sa ating pananampalataya at bumalik sa Kanya sa tuwina. Sa Kanya, nagkakaroon tayo ng lakas at kapanatagan. Huwag tayong matakot na ipanalangin ang ating pamilya mula sa anumang masama. Ang ating mga panalangin ay may kapangyarihang mag-alis ng mga negatibong impluensya sa ating buhay. Sa bawat dasal na ating sinasambit, nagiging bahagi tayo ng isang mas malawak na plano ng Diyos para sa ating buhay at pamilya. Tayo ay tinawag hindi lamang upang ipaglaban ang ating mga sarili, kundi upang ipanalangin din ang iba. Sa ating pakikipaglaban sa mga masamal na puwersa, tayo ay nagiging ilaw at pag-asa sa ating mga mahal sa buhay. Ang ating pamilya ang ating unang simbahan. Ito ang lugar kung saan tayo ay natututo at lumalaki sa ating pananampalataya. Sa bawat hakbang natin papunta sa Diyos, ang ating pamilya ay kasama natin. Kaya't sa ating paglalakbay, huwag kalimutan na ang bawat panalangin, bawat hakbang at bawat pagmamahal na ating ibinabahagi ay nagdadala ng mga biyaya mula sa Diyos. Sa Kanya, ang ating mga pamilya ay magiging matatag at buo at ang anumang masama ay tiyak na mawawala.
Sa Efeso, Iksan 1:4, matatagpuan natin ang isang mahalagang mensahe tungkol sa ugnayan ng mga magulang at mga anak sa loob ng pamilya. Ang talatang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng paggalang at responsibilidad na nagiging salamin ng ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Sa mundo na puno ng hamon at pagsubok, ang ating pamilya ang nagsisilbing unang kanlungan. Isang lugar kung saan dapat tayo ay magtulungan at magbigay ng suporta sa isa't isa. Ang mga anak ay hinihimok na igalang ang kanilang mga magulang. Ang paggalang na ito ay hindi lamang isang utos, kundi isang pundasyon ng maayos na samahan sa loob ng tahanan. Kapag ang mga anak ay natutong igalang ang kanilang mga magulang, nagiging mas madali para sa mga magulang na itaguyod ang wastong asal at mga pagpapahalaga. Sa pamamagitan ng paggalang, naipapasa ang mga aral at tradisyon na nagbubuklod sa bawat miyembro ng pamilya. Sa kabilang banda, ang mga magulang naman ay may malaking responsibilidad na palakihin ang kanilang mga anak sa magandang asal. Ang pagtuturo ng tamang asal at mga halaga ay hindi lamang isang tungkulin, kundi isang pribilehiyo. Ang mga magulang ay dapat magsilbing mga halimbawa ng kabutihan at pagmamahal, upang ang mga anak ay lumaki na may pag-unawa sa kanilang mga responsibilidad sa kanilang pamilya at sa lipunan. Sa pamamagitan ng kanilang magandang halimbawa, nagiging inspirasyon sila sa kanilang mga anak upang sila rin ay matutong magpakita ng pagmamahal at respeto sa kanilang mga magulang at kapwa. Sa bawat pagsasanay ng paggalang at responsibilidad, ang pamilya ay lumalago sa pagkakaisa at pagmamahalan. Ang mga pagsubok at alalahanin na dumarating sa ating buhay ay hindi maiiwasan. Ngunit sa isang pamilya na nagtutulungan, ang mga ito ay nagiging mas madali. Ang pagkakaroon ng maayos na komunikasyon at pag-unawa sa isa't isa ay nagiging susi upang mapanatili ang kapayapaan at pagkakasundo. Mahalaga ring bigyang diin na sa pagbuo ng isang matibay na pamilya, ang bawat isa ay may papel na ginagampanan. Ang mga anak ay hindi lamang tagatanggap ng aral, kundi mga aktibong kalahok sa pagbuo ng isang masayang tahanan. Sa kanilang mga simpleng gawa, tulad ng pagtulong sa mga gawaing bahay o pagpapakita ng pagmamahal sa kanilang mga magulang, nagiging kasangkapan sila sa pagpapalakas ng ugnayan sa loob ng pamilya. Kapag ang bawat isa ay naglaan ng oras para sa isa't isa, nagiging mas matatag ang pamilya. Ang simpleng pagkain ng sabay-sabay, pag-uusap at pagdarasal ay nagiging mga pagkakataon upang palakasin ang samahan. Sa mga sandaling ito, nagiging mas maliwanag ang ating mga layunin bilang isang pamilya at nagiging mas matatag tayo sa pagharap sa mga pagsubok. Dapat din nating ipaalala sa ating mga sarili na ang mga pagsubok na dumarating ay hindi nagtutukoy sa kakulangan ng pagmamahal sa loob ng pamilya. Sa halip, ito ay mga pagkakataon upang patunayan ang ating katatagan at pagmamahal sa isa't isa. Ang bawat pagsubok ay nagiging pagkakataon upang tayo ay magtulungan at magbigay ng suporta na siyang tunay na diwa ng pamilya. Sa huli, ang mensahe ng Efeso 6:1-4 ay nagbibigay ng liwanag sa ating mga puso upang tayo ay mangarap ng isang pamilya na puno ng respeto, pagmamahal at pagkakaisa. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, naway maging inspirasyon tayo sa isa't isa upang magpatuloy sa pagbuo ng isang tahanan na nagiging kanlungan sa bawat isa, hindi lamang sa mga pagkakataon ng saya, kundi lalo na sa mga panahon ng pagsubok. Patuloy tayong magdasal at humingi ng tulong sa Diyos upang ang ating pamilya ay maging matatag at puno ng biyaya, na nag-aalis ng lahat ng masama at nagdadala ng kapayapaan sa ating mga puso. Sa ating pagninilay-nilay, mahalaga ang pag-unawa
sa kapayapaan na dulot ng ating pananampalataya. Sa Filipos 4:6-7, sinasabi na huwag tayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng pagkakataon, ipahayag natin ang ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pakiusap kasama ang pasasalamat. Ang mga talatang ito ay nagbibigay sa atin ng mahalagang aral na hindi lamang tayo umaasa sa ating sariling lakas, kundi sa lakas ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kapayapaan kahit sa gitna ng mga pagsubok. Kapag tayo ay nananalangin para sa ating pamilya, tayo ay humihingi ng proteksyon at gabay mula sa Diyos. Ang panalangin ay nagiging tulay upang ang ating mga pangarap at pagnanais para sa ating mga mahal sa buhay ay maabot. Lahat tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok at alalahanin, ngunit ang mga pahayag ni Apostol Pablo ay nagtuturo sa atin na ang ating pagtitiwala sa Diyos ay nagdadala ng kapayapaan na hindi maipaliwanag. Ang kapayapaang ito ay nagmumula sa ating kaalaman na ang Diyos ay laging nandiyan para tayo ay tulungan at na sa Kanya ang lahat ng bagay ay posible. Isipin natin ang pamilya bilang isang samahan na dapat ay nagtutulungan at nagtutulungan sa pagbuo ng isang masayang tahanan. Sa mga pagkakataong tayo ay nababalot ng takot o pangamba, ang panalangin ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang ibuhos ang ating mga alalahanin sa Diyos. Hindi natin kailangang dalhin ang mga pasanin na ito ng mag-isa. Sa halip, dapat natin itong ipagkatiwala sa Kanya na may kakayahang magbigay ng solusyon at kapayapaan sa ating mga puso. Ang mga negatibong impluensya at mga hamon sa buhay ay tila mga bagyong umaabot sa ating mga tahanan. Subalit, sa pamamagitan ng panalangin, maaari tayong humiling na ang mga ito ay mawala. Ang panalangin ay hindi lamang isang simpleng ritual. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan na nagdadala ng pagbabago sa ating buhay at sa buhay ng ating pamilya. Kapag tayo ay nagdarasal, tayo ay lumalapit sa Diyos na may buong puso at sa Kanyang mga kamay, ang lahat ng ating mga alalahanin at problema ay nagiging magaan. Sa ating pagninilay, dapat nating isipin ang ating mga pamilya bilang mga unit na dapat ay nagtutulungan sa pagbuo ng isang buhay na puno ng pagmamahal at kapayapaan. Ang ating mga anak, asawa at mga magulang ay mga biyayang ipinagkaloob sa atin. Ang ating responsibilidad ay alagaan ang mga ito, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi lalo na sa espiritual. Ang ating panalangin para sa kanila ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal at pag-aalaga. Kung tayo ay nagdarasal, hindi lamang natin ito ginagawa para sa ating sarili, kundi para din sa ating mga mahal sa buhay. Sa pamamagitan ng ating panalangin, tayo ay nagiging tagapamagitan sa Diyos at sa ating pamilya. Tayo ay humihingi ng kapayapaan, kalusugan at proteksyon para sa kanila. Ang ating mga alalahanin at takot ay nagiging pagkakataon upang lumapit sa Diyos at humingi ng Kanyang tulong. Naway sa ating mga panalangin, ang anumang masama o negatibong impluensya na nagiging hadlang sa kapayapaan ng ating pamilya ay mawala. Tayo ay nagtutulungan upang makamit ang isang tahanan na puno ng pagmamahal, pagtanggap at pagkakaunawaan. Kaya't sa susunod na pagkakataon na tayo ay nahaharap sa mga pagsubok o hamon, huwag nating kalimutang ipagdasal ang ating pamilya. Sa ating mga panalangin, naroon ang kapangyarihan na nagdadala ng pagbabago at kapayapaan. Sa patuloy na ating pagninilay-nilay, tayo ay maghahanda sa isang panalangin upang ipagkatiwala ang ating mga pamilya sa Diyos, humihiling ng Kanyang pagpapala at proteksyon. Panginoon, sa iyong mga kamay, kami ay lumalapit ngayon, dala ang aming mga puso na puno ng pag-asa at pananampalataya. Puno ng tiwala, ipinagsasanggalang namin ang aming pamilya sa iyong dakilang ilaw at pagmamahal. Sa bawat sulok ng aming tahanan,
Naway madama ang iyong presensya, nagdadala ng kapayapaan at kaligayahan. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa pagsubok, naway bigyang lakas mo kami. Sa mga sandaling ang takot at pangamba ay bumabalot sa aming mga isip, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong mga pangako. Naway ang aming pamilya ay maging isang kanlungan ng pag-ibig, suporta at pag-unawa. Sinasamo namin na sa bawat tao sa aming tahanan, ang pag-ibig mo ang maging gabay. Ama, sa mga araw na ang aming mga puso ay nahahabag, dalhin mo kami sa liwanag ng iyong pagmamahal. Ipinapanalangin namin ang aming mga anak na sila ay lumaki sa ilalim ng iyong mga pakpak, malayo sa mga panganib at masamang impluensya. Naway sila'y matutong kumilala sa kabutihan at maging mga tagapagdala ng liwanag sa mundo. Sa kanilang mga hakbang, naway makatagpo sila ng mga pagkakataon upang ipakita ang pag-ibig at kabutihan at sa ganitong paraan maging inspirasyon sa iba. Sa aming mga magulang, naway bigyan mo sila ng kalakasan at karunungan sa paghubog sa kanilang mga anak. Sa mga pagkakataong kami ay nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, tulungan mo kaming maunawaan ang isa't isa. Naway magtagumpay ang pagmamahalan sa aming tahanan at sa bawat alitan, matutunan naming lumapit sa iyo bilang isang pamilya, handang humingi ng tulong at gabay. O Diyos, kami ay humihingi ng iyong proteksyon laban sa lahat ng masama. Ialay mo ang iyong mga anghel sa paligid ng aming tahanan. Naway ang bawat pinto at bintana ng aming mga puso at tahanan ay maging ligtas mula sa mga pagsubok at mga tukso. Ipinapanalangin namin na sa bawat araw, ang aming tahanan ay maging isang lugar ng kapayapaan, kung saan ang bawat isa ay maaring makapagpahinga at makaramdam ng pagmamahal. Pinapanalangin namin ang kalusugan ng aming pamilya. Naway ang mga sakit at karamdaman ay mapaalis sa aming mga katawan at isip. Bigyan mo kami ng kalakasan upang malampasan ang mga hamon ng buhay. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong mga plano. Naway ang bawat sakit ay maging pagkakataon upang kami ay mas lumapit sa iyo at sa mga pagsubok na aming dinaranas, naway makilala namin ang iyong mga biyaya. O Diyos, sa mga oras ng saya at tagumpay, turuan mo kaming maging mapagpasalamat. Naway matutunan naming ipagdiwang ang mga biyayang iyong ipinagkaloob. Sa bawat tagumpay ng aming pamilya, bigyan mo kami ng puso na handang tumulong sa iba, na ang aming mga tagumpay ay maging daan upang makapagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga nangangailangan. Panginoon, sa mga oras ng kawalang katiyakan, naway manatili ang aming pananampalataya. Ipinapanalangin namin na sa gitna ng mga bagyo ng buhay, kami ay manatiling nakatayo, nagkakaisa at matatag. Naway ang aming pamilya ay maging simbolo ng pag-asa at liwanag sa aming komunidad. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway magpatuloy ang aming pagtitiwala sa iyo at ang aming mga desisyon ay maging ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo kami, O Diyos, na maging mga tagapangalaga ng pagmamahal, kapayapaan at pagkakaisa. Sa bawat araw na dumaan, naway lumakas ang aming mga ugnayan sa isa't isa. Ipinapanalangin namin ang pagkakaroon ng mga pagkakataon upang kami ay magsama-sama magdasal at magpasalamat sa mga biyayang natamo. Sa mga simpleng bagay, naway makita namin ang iyong mga kamay na gumagalaw sa aming buhay. Patuloy mo kaming akayin, O Diyos, sa daan ng kabutihan, naway sa bawat desisyon na aming gagawin, maging ito man ay malaki o maliit. Ang aming mga puso ay maging sensitibo sa iyong tinig. Ipinapanalangin namin na sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, matutunan naming humingi ng saklolo mula sa iyo at sa mga oras ng pagod, bigyan mo kami ng kapanatagan ng isip at puso.
Ipinapanalangin namin, O Diyos, na sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga desisyon na tila mahirap gawin, tulungan mo kaming makakita ng liwanag sa mga madidilim na daan. Bigyan mo kami ng karunungan upang maunawaan ang bawat sitwasyon at makagawa ng mga hakbang na ayon sa iyong kalooban. Sa mga pagkakataong kami ay naliligaw ng landas, naway maging matatag ang aming pag-asa na kahit anong mangyari, ikaw ang aming gabay. O Diyos, sa bawat pagsubok na aming dinaranas, tulungan mo kaming makita ang mga aral na dala nito. Naway matutunan naming maging mas mapagpasensya at mapagpatawad, hindi lamang sa aming sarili, kundi pati na rin sa ibang tao. Ipinapanalangin namin ang pagkakaroon ng malasakit sa mga tao sa paligid namin na sa pamamagitan ng aming mga gawa at salita, maipadama namin ang iyong pag-ibig at kabutihan. Naway maging inspirasyon kami sa iba at sa aming mga pagkilos, naway makapaghatid kami ng pag-asa at liwanag sa kanilang mga buhay. Sa mga pagkakataong kami ay may mga alalahanin at pangarap, tulungan mo kaming ipagkatiwala ang lahat sa iyo. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na harapin ang mga hamon at huwag sumuko sa mga bagay na sa palagay namin ay mahirap makamit. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway madama namin ang iyong presensya, nagdadala ng kapayapaan sa aming mga puso at nagbibigay ng inspirasyon sa aming mga isip. Ipinapanalangin namin na sa kabila ng mga pagsubok, patuloy kaming maging masigasig sa pagtahak sa landas na iyong itinakda para sa amin. O Diyos, sa aming mga pamilya, naway palakasin mo ang aming mga ugnayan. Ipinapanalangin namin ang pagkakaroon ng mga pagkakataon upang kami ay magsama-sama sa mga simpleng bagay tulad ng pagkain, pagdadasal at pagbabahagi ng aming mga kwento. Naway ang mga sandaling ito ay maging mga pagkakataon upang mas mapalalim ang aming pagmamahalan at pagkakaunawaan. Ipinapanalangin namin ang bawat miyembro ng aming pamilya na sana'y magpatuloy ang kanilang pag-unlad at matagpuan ang kanilang mga layunin sa buhay. Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay puno ng mga alalahanin, tulungan mo kaming magpakatatag at patuloy na magtiwala sa iyo. Ipinapanalangin namin ang mga nakakaranas ng mga pagsubok at pagsubok sa kanilang mga buhay. Naway makatagpo sila ng lakas at pag-asa mula sa iyong pagmamahal. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng gabay na sana'y makatagpo sila ng mga tao na magiging tagapaghatid ng iyong mga mensahe ng pag-ibig at pagkalinga. Sa mga oras ng tagumpay, naway hindi kami makalimot na magpasalamat sa lahat ng iyong mga biyaya. Ipinapanalangin namin na sa bawat pagkakataon na kami ay umunlad, mapanatili naming may mga puso na handang tumulong sa iba. Naway ang aming mga tagumpay ay maging inspirasyon sa mga tao sa aming paligid at sa aming mga pagkilos, maipadama namin ang iyong kabutihan sa mundo. O Diyos, sa huli kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Alam namin na kami ay hindi perpekto at may mga pagkakataong kami ay nagkukulang. Ngunit sa kabila ng lahat, kami ay humihingi ng iyong awa at pagmamahal. Naway patuloy mo kaming akayin sa daan ng kabutihan at katuwiran. Ipinapanalangin namin na sa bawat hakbang na aming tatahakin, ang aming mga puso ay manatiling bukas sa iyong mga plano. Sa ngalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas, kami ay nagdarasal. Amen. Sa pagtatapos ng ating devosyonal na ito, nais kong hikayatin kayong magmuni-muni sa mga aral na ating napag-usapan. Ang pag-aalaga sa ating pamilya ay isang sagrado at mahalagang misyon. Sa bawat salita, sa bawat pagkilos, at sa bawat desisyon na ating ginagawa, naway maging matibay ang ating pagnanais na ipakita ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay.
Alalahanin natin na ang ating pamilya ang unang simbahan na ating tinatahanan. Sila ang mga taong kasama natin sa mga pagsubok at tagumpay. Sila ang ating mga katuwang sa ating paglalakbay patungo sa Diyos. Sa mga pagkakataong tayo'y nahaharap sa mga pagsubok, huwag nating kalimutan na may kapangyarihan ang ating mga panalangin. Ang ating pananampalataya ay nagiging armas laban sa mga pagsubok na dumadapo sa ating pamilya. Kapag tayo ay nag-aalala sa kalagayan ng ating mga mahal sa buhay, dapat tayong tumayo bilang mga tagapagtanggol. Iwasan natin ang mga negatibong saloobin at mga salitang nakakasakit. Sa halip, palakasin natin ang ating mga puso at isip sa pamamagitan ng mga positibong ideya at panalangin. Isang magandang hakbang ang maglaan ng oras araw-araw upang magdasal para sa ating pamilya. Huwag kalimutang ipagpasalamat ang mga biyayang natamo natin, maging ito man ay malaki o maliit. Ang pagmamahal ng Diyos ay walang hanggan at walang kondisyon. Sa ating pagninilay, naway maging inspirasyon ito sa atin upang ipakita ang pagmamahal na iyon sa ating pamilya. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang laban na hinaharap, kaya't ating yakapin ang bawat pagkakataon na tayo ay makapaghatid ng liwanag at pag-asa sa ating mga mahal sa buhay. Sa ating mga pagsasama, lumikha tayo ng mga alaala na puno ng saya at pagmamahalan. Ang mga simpleng bagay, gaya ng pagtulong sa mga gawaing bahay, pagkain ng sama-sama o simpleng pag-uusap, ay nakakatulong upang mapanatili ang pagkakaisa at pagmamahalan sa ating pamilya. Ang mga maliliit na hakbang na ito ay nagiging pundasyon ng matibay na ugnayan. Habang tayo ay naglalakbay sa ating buhay, huwag tayong matakot na ipahayag ang ating mga saloobin at damdamin. Magbigay tayo ng suporta sa ating mga mahal sa buhay, lalo na sa mga oras ng kanilang pangangailangan. Ang pagiging bukas at tapat sa ating komunikasyon ay mahalaga upang mapanatili ang tiwala at pagmamahalan sa pamilya. Maging inspirasyon tayo hindi lamang sa ating pamilya, kundi pati na rin sa ating komunidad. Ipakita natin na ang pagmamahal at malasakit ay hindi nagtatapos sa ating tahanan. Magsilbing ilaw tayo sa ating paligid, magbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan at ipakita ang tunay na diwa ng pagkakaisa at pagmamahalan. Naway ang mga aral na ating napag-usapan ay manatili sa ating mga puso at isipan. Magsikap tayong maging mga tagapagdala ng pagmamahal, kapayapaan at pag-asa sa ating pamilya at sa lahat ng ating nakakasalamuha. Ang ating mga panalangin para sa ating pamilya ay hindi lamang dapat maging isang ritual, kundi isang buhay na pagsasanay na puno ng pananampalataya at pagmamahal. Sa ating pag-alis ngayon, dalhin natin ang mga salitang ito sa ating puso. Aking pamilya, kayo ang aking yaman. Aking ipaglalaban ang ating pagkakaisa at pagmamahalan. Sa ngalan ng Diyos, aking ipapaabot ang kanyang mga biyaya sa inyo. Magsimula tayo ng pagbabago sa ating mga tahanan at ipakita natin sa mundo ang tunay na kahulugan ng pamilya. Naway, patuloy tayong magbigay ng pagmamahal at suporta sa isa't isa at sama-sama tayong lumakad sa landas ng liwanag at pag-asa.